Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1998 sa isang bayan na matatagpuan sa Antique. Itago nyo pa ako sa pangalang Ruel. Sa mga panahong ito, ay nangungupahan ako sa isang bahay sa kabisera ng dahil sa bayan mismo ang aking trabaho. Malayo naman ang aming bayan mula doon. Kaya naman kinakailangan kong mangupahan para makatipid. Kung babiyahe pa ako araw-araw, sigurado na sa pamasahe pa lang ay ubos na ang aking pera. Maliban dito, yung pagod ay hindi ko kakayanin kapag ganito ang aking gagawin. Itong may-ari ng bahay paupahan ay isang biyudo at magmula nung mamatay ang kanyang asawa ay naisipan niyang paupahan ang kanilang bahay nang sa ganoon ay meron itong kakausapin araw-araw. Ang kanyang mga anak sa mga panahong ito ay meron ng sariling mga pamilya at ang ilan sa mga ito ay nasa ibang bansa. Itago natin sa pangalang Mang Lando itong may-ari ng bahay paupahan. Ang kasama ko naman na nangungupahan sa bahay na ito ay mag-asawa at itago din natin sila sa mga pangalang Mang Gustin at Linda. Mababait ang mga ito at walang anumang gulo. Isang madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan at naramdaman ko na parang naging maalinsangan. Binuksan ko ang aking bintana para makapasok ang malamig na hangin. Dumungaw muna ako ng ilang minuto at di kalaunan ay bumalik din sa aking higaan. Lumipas lang ang mahigit kalahating oras ay hindi pa ako nakakabalik sa aking pagtulog. At pagkatingin ko sa orasan ay nakita kong mag-aalas 4 pa lamang. Ano ba to? Hindi ako makabalik sa pagtulog. Nakakainis. Kinakailangan ko magpahinga. Kasi sigurado na merong paparating na mga bigas si boss mamaya. Napakamot ako at napailing. Pagpatak nga ng alas 5 ay nakarinig ako ng lundag sa bubong ng bahay. Nasa ikalawang palapag kami kaya naman dinig na dinig ko ang paglundag sa yero. Si Mang Lando naman ay nasa ilalim lang ng aking kwarto. Kaya naman sigurado na hindi niya ito narinig. Yung mag-asawa naman ay mahimbing ang tulog sa mga sandaling ito at hindi ko sila narinig na nag-uusap o nagising. Dingding lang naman ang pagitan ng aming mga kwarto at kung magsasalita o mag-uusap man ang mga ito ay talagang madidinig ko. Maliban na lang kung mahina ang kanilang mga boses. Ano kayang lumundag? Hindi naman pwede na pusa lang yan. Mabigat ang lundag kung papakinggan. Kaya naman kinutuban na ako ng masama. Hindi pa man ako naniniwala sa mga aswang nung time na to. Pero sa mga sandaling ito ay iniisip ko na ang bagay na ito. Nang marinig kong naglalakad na yung nasa bubong, ay naisipan ko namang bumangon ng dahil ako ay talagang nababahala. Hindi na ako mapakali at nababalisa. Makalipas lang ang ilang sandali, ay narinig kong ginigising ni Linda si Gustin at para bang meron itong dinaramdam. Ano yon? Ba't gising ka na? Madaling araw pa lang ah. Narinig ko naman na nagsabi si Linda na masakit ang kanyang puson at hindi ito makabalik sa kanyang pagtulog. Lalagyan ko na lang ng pamahin. Halika dito. Narinig kong naglakad si Gustin at inisip ko na baka kumuha ito ng pamahin. At makalipas ang ilang sandali ay narinig ko siyang nabahala at mapapansin sa kanyang boses na parang bigla itong natakot. Yung langis, bumubula.
Dito na ako napaisip sapagkat nakakarinig na ako noon ng mga kwento na kapag bumula ang isang langis, ay nagpapahiwatig ito na merong aswang sa paligid. Nang dahil naman dito ay tinawag ko na ang mag-asawa. Linda, Gustin, pwede ba akong pumunta dyan? Oo pare, halika dito. At bago pa man ako makatayo, ay kitang-kita ko ang isang nilalang na nakatingin sa akin ng patiwarik sa bintana. At alam ko na ang kanyang kalahating katawan ay nasa bubong at nakadapa ito. Nang dahil naman dito ay natigilan ako ng ilang segundo at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Para bang napakwa ako sa aking kinakatayuan at hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin habang nakatitig sa kanya. At nung natauhan ako ay dito na ako kumaripas ng takbo papasok sa loob ng kwarto ng mag-asawa habang sumisigaw ng malakas. Anong nangyayari dyan sa inyo? Mang Lando, umakyat po kayo dito. At ang mama ay dali-daling umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Anong nangyari sa iyo pare? Ba't ka sumigaw? Nakita ko siya sa aking bintana. Anong nangyayari dyan sa inyo? Anong problema? Mang Lando, may aswang po. Nakita ko sa aking bintana. Aswang? Sigurado ka? Ang mama ay hindi nagdalawang isip na lumabas ng kwarto at tumungo sa kabila para tignan ang aking bintana. Subalit pagkarating niya doon, ay wala na siyang makita. Si Linda naman, Sir Chris, ay napapahawak pa rin sa kanyang puson nang dahil parang hinahalukay daw ang kanyang mga lamang loob. Sa sobrang sakit ay nakita naming pinagpapawisan na ito at hindi na alam ang kanyang gagawin. Yung langis na binigay sa akin ng aking lolo, bumubula. Matagal na po ito sa kanya at hindi pa ito nagkakamali sa pagbigay ng babala. Dito naman ako naniwala na ang langis ay isang ang instrumento para malaman kung ano ang o kung merong umaaligid na aswang. Bumaba tayo ng bahay. Hindi magandang simoy ng hangin dito. Dalian niyo. Bumaba kaming lahat at tumambay sa may hapagkainan upang pag-usapan ang mga nangyayari. Makikita naman sa mukha ni Linda na unti-unti itong namumutla. Kaya naman nagsabi na si Mang Lando na dalhin namin ito sa bahay paggamutan ng sama-sama at hindi naghihiwalay. Sumang-ayon naman kami sa kanyang suwestyon at wala namang problema nang dahil meron naman itong sasakyan. At nang makalabas na kami, ay dito na namin narinig ang isang tunog na ayon kay Mang Lando ay gawa ng isang tiktik. Nagbibigay pahiwatig rin na merong aswang. Ang langis naman na hawak-hawak ni Gustin ay walang tigil sa pagbula at sa katunayan tumatagas na po ito sa kanyang lalagyan. At nang umandar ng makina ng sasakyan, ay dito na po nagtahulan ang mga aso ni Mang Lando habang nakatingin sa gilid ng bahay. Kanina nung merong lumundag ay hindi naman sila tumahol o nagingay. Pero sa mga sandaling ito, ay talagang maingay na sila. Kung titignan naman ang kanilang pinapakitang asal, ay para bang may paparating. Pero agad namang pinaharurot ni Mang Lando ang kanyang sasakyan. At nang makalabas na kami ng baryo, ay nagsabi naman si Linda na unti-unti nang nawawala ang pananakit sa kanyang puson. Mang Lando, meron po ba kayong kakilala na manghihilot dito? Pwede ba na dumiretso na lang tayo sa kanya? Oo nga Mang Lando. Teka, ano yan Linda? Para mga dugo yan ah. Agad namang napatingin si Linda sa kanyang mga binti at nataranta ito. Nang dahil nakumpirma nga na mga dugo nga ito. Dito naman nagsabi si Mang Gustin na buntis pala si Linda. Nagpanik naman ang dalawa kasi baka merong mangyaring masama sa kanilang magiging anak.
At nang marating namin ang bahay ng manghihilot, ay agad niyang sinuri si Linda. Siya nga po pala ang manghihilot na ito ay may alam din sa panggagamot. Agad niyang nalaman na inaaswang si Linda nang dahil nga sa buntis ito. Meron siyang binigay na isang medalyon na ayon sa kanya ay kayang protektahan si Linda sa mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa isang aswang. Kung hindi naman daw dahil sa akin, malamang ay hindi talaga malalaman na meron palang umaaligid na aswang sa madaling araw na ito. Sa pagsikat naman ng araw, ay napagpasya ng mga ito na tumira na muna sa bahay ng mga magulang ni Linda. Nang sa ganon, ay makasigurado ang mga ito. Pero lumipas lang ang mga buwan, ay hindi na sila bumalik pa sa bahay paupahan. Hanggang sa tuluyan na nga silang umalis at nagpaalam sa amin ni Mang Lando. Hindi ko na rin sila nakita magmula noon. Hanggang dito na lang po ang kwento. Ang karanasang matutungayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1987 sa isang baryo na matatagpuan sa Antique. Itago nyo po ako sa pangalang Boy at sa mga panahong ito ako ay nagbibinata pa lamang. May isang pagkakataon na dumayo kami sa isang baryo sapagkat kapistahan doon at ang kanyang kaibigan ay doon nakatira. Malayo ang baryo na ito mula sa aming bayan. Sinamahan ko si Lolo sapagkat matanda na ito. Isang tanghali, pagkatapos kong kumain ng tanghalian, ay agad niya akong tinanong kung gusto ko bang sumama sa kanya. Boy, gusto mo bang sumama sa akin sa kabilang bayan? Kapistahan doon sa baryo ng aking kaibigan. Meron silang kaunting handaan. Nakita kami kanina sa bayan. Ngayon na pulo, sige po, para meron din kayong kasama pa uwi. Tama yan, samahan mo yung lolo mo. Wala namang gagawin dito. Grabe ka naman, tay. O sige po. Sige na, magbihis ka na at aalis ka agad tayo. Pagkatapos kong magbihis ay agad kami naglakad patungo sa aming bayan. Pagkarating namin doon ay sumakay kami ng tricycle. Kasi kung lalakarin lang namin ay aabutan kami ng siyam-siyam. At nang marating namin ang baryo ng kaibigan ni Lolo, ay agad naming hinanap ang kanyang bahay. Sapagkat ito rin pala ang unang pagkakataon na tumungo doon si Lolo. At ayon pa sa kanya, ay mahigit 2 dekada na silang hindi nagkita ng kaibigan niyang ito. Natawagin natin sa pangalang Mang Romulo. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang bahay ni Romulo? Doon pa po sa pinakasulok ng baryo. Malayo pa po mula dito sa Bukana. Siguro, mahigit kalahating kilometro pa ang lalakarin niyo. Ganun ba? Ang layo pa pala. Ang maipapayo ko lang sa inyo, sundin niyo lang ang daan mula dito papunta doon. Huwag kayong lumiko kahit saan. Huwag kayong pumasok sa ibang daan. O sige na, maraming salamat iyo. Sagot ni Lolo sa binata. Hindi ko naman alam kung bakit nagbigay ng babala ang lalaking iyon. Subalit nararamdaman ko na meron siyang dahilan. At hindi pa man kami nangangalahati, ay meron akong narinig na tunog sa isang puno. Tunog na sigurado akong gawa ng isang uwak. Ngayon lang ulit ako nakarinig ng uwak . Meron din pala dito. Minsan mo lang sila madidinig. Baka naligaw lang dito. Sagot ni Lolo. Nang marating namin itong maliit na sapa, ay nagtataka kami kung saan ang tamang direksyon. Didiretso ba kami o liliko sa kaliwa? Didiretso siguro tayo. Sabi kasi ng lalaking iyon, sundin lang ang daan. Sige lo, ang layo pala ng bahay ni Mang Romulo. Hindi ko akalain na ganito pang dadaanan natin. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. Pinagpatuloy namin ang paglalakad at napansin ko na walang katao-tao sa daan na aming tinatahak. At makalipas ang ilang minutong paglalakad,
ay nagulat ako nang hawakan ako na mahigpit ni Lolo sa kanang braso. Kaya naman agad akong napalingon sa kanya. Ano yun, Lo? Nakita kong nakatingin siya sa isang bahagi ng gubat at napansin ko na nanlalaki ang kanyang mga mata. Tumingin ako sa bahagi na kung saan siya nakatingin at dito ko na nakita ang kanyang nakita. Isang malaking pusa na alam kong hindi pangkaraniwan. Medyo namumula ang mga mata at ang kanyang tangkad ay parang isang aso. At nang dahil naman dito ay bumalik kami ni Lolo sa aming pinanggalingan. Dalian mo. Hindi normal ang isang iyan. Aswang na yan. Oo nga, Lo. Yan din pong iniisip ko. Patakbo kaming naglakad pabalik sa aming pinanggalingan. Pero sa halip na makalayo kami ay parang pabalik-balik lamang kami sa isang bahagi. At una itong napansin ng aking lolo. Dito na siya nagsimulang magdasal. At hindi nagtagal ay nagdasal na rin po ako. Upang mailigtas kami sa kung ano man ang mangyayari sa amin. Pero habang ginagawa namin ito ay nakakarinig kami ng iba't ibang tunog sa aming paligid. At nararamdaman ko na parang may mga nakatingin sa amin. Ang pangit pakinggan at nakakailang ang sitwasyon na ito. Nakakabaliw at nakakabalisa. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay umiba ang amoy ng hangin. Nakaamoy kami ng malansa at mabaho kaya naman napatakip kami ng aming mga ilong. At kung hindi namin to ginawa, malamang ay nawalan na kami ng malay. Makalipas pa ang ilang minuto, si Lolo ay napahinto at nagsabing umiikot ang kanyang paningin. Kaya naman napagpasyan kong buhatin na lamang siya at dali-dali akong naglakad upang makalayo sa bahagi na yun. Lo, kapit lang po kayo. Makakalabas din tayo dito. Ano ba tong nangyayari? Sabi ko sa kanya. Magdasal ka. Magdasal tayo. Alam kong kababalagan na ito. Talagang pinagsisiyan kong pagpunta dito. Matapos ang ilang ulit na dasal, sa wakas ay nakalabas kami sa bahagi na yon at nakabalik na sa tamang daan. At meron kaming nakasalubong na dalawang mama. Tinanong namin ang mga ito kung saan matatagpuan ang bahay ni Mang Romulo at agad naman nilang itinuro sa aming pinanggalingan. At nagulat kami ni Lolo nung pagalingon namin ay meron ng mga bahay sa di kalayuan at tanaw na tanaw namin ang bahay ni Mang Romulo. Oh, paano nangyari to? Ano tong nangyari sa atin? Iniligaw tayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Naligaw kayo? Oo, kanina pa kami naglalakad para makalabas lang dito. Kanina wala yung mga bahay na yan. Pero ngayon meron na. Nagtinginan ang mga mama at napailing at hinatid nila kami sa bahay ni Mang Romulo. At pagkarating namin doon, Romulo, hindi ka maniniwala sa nangyari sa amin. Bakit? Anong nangyari sa inyo? Kinuwento namin ang aming mga naranasan at si Mang Romulo ay meron namang kinuwento sa amin. Ayon sa kanya, kung tatahakin pa ang daan papasok mula sa kanila, ay mararating ang purok ng mga pinaghihinalaang aswang. Nalaman din namin na hindi lang pala kami ang nakaranas ng ganito sa kanilang baryo, kundi marami na. At karamihan dito ay mga dayo katulad namin. May mga huring-huring na yung gumagawa nito ay mga pinaghihinalaang aswang na nakatira sa isang purok na merong kalayuan mula kina Mang Romulo. Kaya naman kinilabutan kami ni Lolo sa kanyang mga kwento. Wala naman silang ibang ginagawang mali maliban dito. Pero ayon naman kay Lolo mas mabuting mapalayas ang mga ito nang dahil nakakaperwisyo sila ng ibang tao. Subalit ayon kay Mang Romulo, kung meron silang ginawang hindi maganda na talagang nakakaperwisyo ng sobra, ay hindi sila magdadalawang isip na palayasin ang mga ito. Magtutulungan daw silang lahat.
Bandang 4:00 ng hapon ay nagpaalam na kami sa kanya at hinatid naman niya kami papunta sa Bukana. Doon ay naghintay kami ng masasakyang tricycle at mabuti naman na nakaalis kami doon ng ligtas. Subalit bago pa man kami makarating ni Lolo sa bahay ay sumama ang aming mga pakiramdam. Pareho po kaming tinamaan ng lagnat. Nakakapagtaka. Kinuwento naman namin ang aming mga karanasan sa aking mga magulang at hindi naman sila makapaniwala. At bandang 9:00 ng gabi ay tinawag ni tatay ang isang albularyo na nakatira sa aming bayan. At nang makarating sila sa bahay ay agad naman niya kaming tinignan ng aking lolo. Kinuwento namin ang mga nangyari at agad naman siyang napailing sapagkat meron siyang nalalaman. Huwag na kayong bumalik doon kahit kailan. Kasi totoo ang sinasabi ng iyong kaibigan na merong purok na mga aswang doon. Sinasabi ko na nga ba, alam kong nagsasabi ng totoo si Romulo. Sagot ni Lolo. At matapos naman kaming gamutin ng albularyo, ay unti-unti naman kaming gumaling ng aking lolo. At magmula sa araw na ito, ay hindi na muli kaming bumalik sa baryo na iyon. Isa lang ang aking masasabi. Nahawaan siya ng pagiging aswang. Ano mang dapat naming gawin? Meron ka rin bang magagawa para magamot siya? Meron. Pero kinakailangan ko ng kaunting oras. Lumabas kayo ng bahay. Usapan ni Lolo at ng albularyo sa mga sandaling lumalaban si Kuya. Itago niyo pa ako sa pangalang Romel. At ang karanasang ito ay nangyari taong 1985 sa isang baryo na matatagpuan sa Antique. Sa mga panahong ito ay wala na kaming nanay at tatay at naiwan kami sa piling ng aming lolo at lola. Pero taong 1982 ay pumanaw naman si Lola kaya naman si Lolo ang gumagabay sa amin. Si Kuya ay 21 pa lamang nung time na to. At ako naman ay nasa 15. Medyo matanda na si Kuya ngayon. Malalaki na rin ang kanyang mga anak. At ako naman ay isa pong laon. Isang hapon ay nagmamadaling pumasok si Kuya sa loob ng aming bahay. Kaya naman labis ang aming pagtataka ni Lolo. Kapansin-pansin ang pamumutla sa kanyang muka. Parang nanalalim ang kanyang mga mata. Oh, anong problema mo? Anong nangyayari sa iyo? Nasusuka ako, Lo. Sandali lang. Sumuka si Kuya sa likod ng bahay at nilapitan naman namin ito. Hoy, ayos ka lang ba? Anong nakain mo? At saka bakit ka namumutla? Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Sa katunayan po, Lo, hindi. Ilang gabi na po akong hindi makatulog ng maayos. Kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Pero sa tuwing sisikat ang araw, dinadalaw ako ng matinding antok. Kaya nga hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos. Palagi na rin akong pinapagalitan ng boss namin. Magpahinga ka ng ilang araw. Ako ang kakausap sa kanya. Huwag kang pumasok bukas. Tumango naman si Kuya at sumang-ayon sa suwestyon ng aming lolo. Pagkatapos namang sumuka ni Kuya, ay agad itong pumasok sa loob ng aming silin at nagpahinga. Kami naman ni Lolo ay bumalik sa tapat ng bahay para ipagpatuloy ang aming merienda at pagkakape. Lo, sa tingin ko, meron nga nangyayaring hindi maganda kay Kuya. Totoo po na nung mga nakaraang gabi, palagi ko siyang nakikitang nakadungaw sa bintana. Palagi po siyang balisa at hindi mapakali. Hindi ko rin po alam ang nangyayari sa kanya. Wala naman po siyang ibang bisyo, maliban sa pagyoyosi. Yan din ang aking ipinagtataka. Bukas na bukas, ay papatignan natin siya sa bahay paggamutan. Lo, wala po tayong sapat na pera. Hindi pa ganun kalaki ang mga aking naipon mula sa pagbebenta ng mga kakanin sa eskwelahan. Sige lang,
Meron akong mga naipon. At kung ano man ang resulta, hihingi tayo ng tulong sa mga tiyo at tiya nyo. Sige Lo, nararamdaman ko na meron talagang nangyayaring hindi maganda kay kuya. Sigurado po ako. Tumango na lamang si Lolo at tumahimik. Kinagabihan bandang 8:00, habang ako ay nakahiga sa kama, ay nakita kong panay ang tingin ni kuya sa labas ng bintana. Kuya, matulog ka na. Magpahinga ka. At bukas sabi ni Lolo, dadalhin ka namin sa bahay paggammutan para matignan kung meron kang sakit. Sige, papayag ako. Kakaiba na tong nararamdaman ko. Hindi na ito tama. Parang tatakbo ako ng walang dahilan. Parang gagapang ako kasi. Nangangating ang aking katawan. Sige na kuya, magpahinga ka na. Tumango ito at humiga sa kanyang kama. At maya-maya lang ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw ay umalulong ang mga aso ng kapitbahay namin. Nagising ako at pagkatingin ko sa kama ni kuya ay wala na ito. Nakabukas ang bintana at yung kurtina ay tinatangay ng hangin na pumapasok sa loob. Napakalamig ng hangin at ramdam na ramdam ko na merong kakaiba sa paligid. Nasaan na kaya iyon? Tumungo ako sa bintana at nakita ko na merong mga yapak sa putik na papunta sa likod ng aming bahay. At iniisip ko na kay kuya ang mga yapak na ito sapagkat nagsimula mismo sa labas ng aming bintana. Pinuntahan ko si Lolo at ginising nang dahil may kutob na akong masama. Lo, gumising po kayo. Si kuya wala na po sa kwarto. Ano? Nasaan siya? Hindi ko nga rin po alam, Lo. Pero may mga yapak sa labas ng aming bintana, papunta sa likod ng bahay. Bumangon si Lolo at kumuha ng itak. At nang marating namin ang likod ng bahay, ay kanyang inilawan ng lampara ang paligid. Subalit, hindi namin siya nakita. Lumabas naman kami at naglibot. Makalipas ang ilang minutong pag-iikot, ay hindi namin siya nakita. Subalit, nung napatingala si Lolo sa bubong ng bahay ay dito na niya ako tinapi. Sapagkat si kuya ay nandoon. Nakadapa at walang malay. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng tunog na ayon kay Lolo ay gawa ng isang tiktik. Nagbibigay babala na merong aswang na umaaligid sa aming bakuran. Bilisan mo, hindi magandang kutob ko ngayon dito. Siguradong may umaaligid na aswang. Agad kong kinuha ang ginawang hagdan ni Lolo at isinandal sa dingding ng aming bahay. Nang sa ganon ay makaakyat ako upang gisingin si kuya. Nung nasa bubong na ako ay ginising ko nga ito at agad naman niyang minulat ang kanyang mga mata. Ba't nandito ako? Anong ginagawa ko dito? Yan din ang gusto naming malaman, kuya. Bakit ka nandito? Tama na yung usapan. Pumasok na muna tayo. Bumaba naman kami ni kuya at nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay dito na niya kinuwento sa amin ang mga nangyari. Kanina bago mag-alas 11, parang may tumatawag po sa akin, Lo. Kaya naman lumabas ako sa bintana. Parang babae. Inikot ko ang bakuran pero hindi ko siya makita. Narinig ko siyang nagtanong kung gusto ko bang lumipad. Kaya umakyat ako dito sa bubong ng bahay. Tapos meron po ako nakitang malaking hayop dyan, sa gilid ng mga tanim niyong gulay. At hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Kasi nawalan na ako ng malay. Ano ba tong nangyayari sa'yo? Huwag na muna tayong matulog ngayon. Hintayin nating sumikat ang araw. Nagwisik ng asin si Lolo sa paligid ng bahay, sapagkat nararamdaman niya na meron pa ring umaaligid sa amin at hindi ito pangkaraniwan.
Bandang 6:00 ng umaga ay dinala namin si kuya sa isang albularyo. Sinuri niya ito ng ilang minuto at nakita namin siyang napailing. Napapakamot din ito na tila ba hindi alam kung paano magsisimula. Isa lang ang aking masasabi, nahawaan siya ng pagiging aswang. Ano bang dapat namin gawin? Meron ka rin bang magagawa para magamot siya? Meron, pero kinakailangan ko ng kaunting oras. Lumabas kayo ng bahay. Lumabas kami at hindi namin alam kung ano ang kanyang ginawa kay kuya. Subalit makalipas ang ilang minuto ay isang malaking ibon ang nakita naming dumapo sa bubong ng bahay. Pero hindi naman ito nagtagal sapagkat agad itong lumipad. Narinig naman namin na parang may pinapaluwa ang albularyo kay kuya at maya-maya lang tinawag niya kami. Pagkapasok namin ay nakita namin sa mga palad ng albularyo ang isang itim na sisiw na namamasa-masa. At nagulat kami na galing daw ito kay kuya. Kaya naman nanaki ang aming mga mata. Hinawaan siya sa pamamagitan ng pagkain. At ikaw, Iyo, huwag ka nang masyadong kakain sa ibang bahay sapagkat hindi mo alam kung ano o sino yung mga kakainan mo. Marami pa akong kinainan ng mga nakaraan. Sunod-sunod kasing kapistahan dito at sa kabilang bayan. Yan ang problema. Mahihirapan tayong tukuyin kung sino ang naghawa sa iyo. Magmula ngayon, huwag ka nang masyadong sasama sa mga barkada mo o sa kasamaan mo sa trabaho. Sabi naman ni Lolo. Tumango na lamang si kuya at binigyan ito ng isang medalyon ng albularyo. Sigurado na ako yung babalikan dito. Pero huwag kayong mabahala. Ako nang bahala. Nagpasalamat kami sa albularyo nang dahil sa kanya ay nailigtas niya si kuya sa pagiging aswang. Magmula naman sa araw na ito ay hindi na muli kaming binulabog ng aswang. Naging tahimik ang lahat at si kuya ay hindi na bumalik sa kanyang pinagtatrabahuan. Minsan na lang din ito kung gumala o lumabas ng bahay. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyari sa kanya. Hindi na rin po nasundan ang karanasang ito. Kaya naman dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo.